Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Pagamat minsan kaming lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, naging makakaaway ng Diyos sa pamamagitan ng aming masasamang gawa, nahabag ka sa amin. Noong hindi ka pa namin nakikilala, pinasan ng Panginoong Hesukristo ang bawat sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, hinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman upang hindi na kami humarap pa sa kahatulan o kapahamakan. Nagpapasalamat po kami sa pagliligtas mo sa amin ng walang bayad, hindi sa pamamagitan ng aming mga gawa at ginawa mo kami mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob sa amin ng malawalating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Sa oras na ito, kami na mga tinubos na mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harap mo upang purihin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, matuto ng iyong salita at magkaroon ng banal na fellowship kasama ng mga lumalakad na kasama mo. Nagpapasalamat kami sa iyo. Naniniwala kami na maging sa sandaling ito, ang Panginoon ay kasama namin. Tignan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng iyong mahabagin at makapangyarihang kamay. Pakiusap, mahabag ka po sa amin sa lahat ng aming mga kahinaan at sa lahat ng paraan ng aming pagkabigo na lubos na sumunod sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, iyong salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, matatag mo kaming panghawakan sa nananabi naming buhay upang makapamuhay nawa kami bilang mga tunay na anak ng Diyos na walang anumang dapat na ikahiya para sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, paguhin mo po kami at higit mo po kaming gawing buo at ganap. Pakiusap, tignan mo po ang bawat churches sa buong bansa at ang lahat ng brothers at sisters sa buong mundo. Silang nasa gitna ng iba't ibang pagdurusa at paghihirap na iniingatan ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo. Ipagkaloob mo po sa kanila ang biyayang kinakailangan nila at huwag sila nang hayaang mahulog sa anumang kapigatian o kapahamakan, kundi buong tapang nilang maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon upang sa mga huling araw na ito'y marami pang kaluluwa na ninanais ng Panginoon na maligtas ay dumating sa kaligtasan. Ang mundong ito ay lalong nagiging magulo sa bawat araw at nag-uumapaw ang kasalanan. Sa pamamagitan ng aming sariling lakas, hindi namin mapagtatagumpayan ang masamang mundong ito, di makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Panginoon, pasanin mo po ang aming mga kahinaan at panghawakan kami ng iyong makapangyarihang kamay upang mabuhay kami bilang mga anak ng Diyos na walang dapat ikahiya. Taimtim kaming nananalangin na palakasin mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong karunungan at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa oras ding ito, pakiusap ipagkaloob mo po sa amin ang biyaya, ang salita at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na kinakailangan namin. Ituro mo po sa amin ang salitang nais mong ihayag sa amin, ang iyong banal na kalooban at ang mga bagay na dapat namin gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Tignan po natin sa 1 Korinto chapter 1. 1 Korinto chapter 1. Babasahin po natin ang verse 8 at 9. 1 Korinto chapter 1 verse 8 hanggang 9. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya rin ang nagpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Hanggang dito po. Tuwing linggo ng umaga kapag Lord's Day ay patuloy nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos na may pamagat na ang buhay na nananatili sa Panginoon. Sa Juan chapter 15 verse 3 hanggang 4, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Tinanggap ng Panginoon ang sumpa at kahatulang nararapat nating tanggapin
At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagdanak ng kanyang dugo, hinugasan niya ang ating mga kasalanan magpakailanman at ginawa tayong malinis. Nang maunawaan natin ang ebanghelyo ng biyaya, nalinis ang ating mga kaluluwa. Kaya't ang mga salitang, "Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo," ay sinabi sa mga nakarinig sa biyaya ng Panginoon at ebanghelyo at silang naligtas ang mga kaluluwa. Kayo'y malilinis na, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang unang utos na ibinigay ng Panginoon sa mga taong naligtas ay, "Manatili kayo sa akin, kayo'y manatili sa akin." Pagkatapos ay sinabi niya, "At ako'y sa inyo." Ang ibig sabihin ng pananatili ay kagaya ng pinagsama. Ang Panginoon ay nasa akin at ako'y sa Panginoon. Ito'y paikisama kay Kristo. Kapag ang lalaki at babae ay kinasal, ang dalawa ay nagiging isa. Ito yung pinagsama. Gaya po nito, sila mga naligtas ay naging ganap na kaisa ng Panginoon sa buhay. Sa makatuwid, ang ating natitirang buhay ay dapat buhay na nanatili sa Panginoon, buhay na kasama ang Panginoon, namumuhay sa ilalim ng buhay ng Panginoon at sa kanyang tuntunin. Dapat tayong matuto ng maingat mula sa mga talata kung ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon. Ako'y isang taong nananatili sa Panginoon at aking ipinamumuhay ang gayong buhay. Siyempre po, ang taong hindi ligtas ay walang kinalaman sa Panginoon. Sinabi sa Efeso chapter 2, binanggit po doon, bago tayo maligtas, Efeso chapter 2 verse 12, na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Tayo'y naligtas at nabubuhay sa biyaya ng Diyos, sa buhay ng Panginoon at sa walang hanggang pangako ng Diyos. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, nabubuhay tayo kasama ng Panginoon. Kaya, dapat nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng pamuhay sa Panginoon at magtiwala na ang ating buong buhay ay nabubuhay sa Panginoon. Tulad ng madalas kong sinasabi, ang pananampalataya ay hindi isang teorya. Ang Biblia ay hindi ibinigay sa atin upang marami tayong malaman sa pamamagitan ng ating sariling talino, kundi upang tayo maniwala dito, sumunod dito at kumilos ayon dito. Sinabi sa Santiago chapter 1 verse 23 hanggang 24, "Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ng kanyang likas na buka sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad." Kailangan nating malaman kung paano tayo tumingin sa harap ng Diyos at iwasto kung ano ang kailangang itama. Ngunit mabilis nating nakakalimutan. Kapag nakikinig tayo ng salita, sinasabi natin, "Opo, tama ang salita. Dapat tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Mamumuhay ako ayon sa salita ng Diyos." Gumagawa tayo ng ganitong pagpapasya sa ating mga puso, ngunit sa sandaling panahon, nawawala sila at bumabalik tayo sa pamumuhay ayon sa ating sariling kaisipan at ano ang maginhawa para sa atin. Hindi ganito ang buhay Kristiyano. Kaya kapag nag-aaral tayo ng mga kasulatan, dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos ng eksakto. Tungkol sa kanila na nakikinig ng salita ng Diyos subalit hindi ito tinutupad, sinasabi ng Biblia sa Santiago chapter 1 verse 22, "Dinadaya ninyo ang inyong mga sarili." At sinasabi din sa Santiago chapter 1 verse 25, "Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain." Ibinigay sa mga ligtas ang utos na sumunod, at kapag sumunod tayo, nangako ang Diyos ng angkop ng mga pagpapala. Sabi sa Juan chapter 13 verse 17, "Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin." Maraming mga talata ang gaya nito. Ngunit kahit na pagkatapos mapakinggan ang salita ng Diyos, kung hindi itututuparin ng isang tao at mamuhay ayon sa kanyang sariling kalooban, itinuturing niyang magaan ang salita ng Diyos at hinahamak ito. Kapag nagsalita ang isang tatay sa kanyang minamahal na anak at inutusan siya kung ano ang gagawin, hindi lang dapat sabihin ng anak na, "Opo," kundi dapat niyang sundin kung ano ang sinabi. Kung narinig niya, ngunit hindi ito ginawa, hindi lang pabaya ang kanyang puso, kundi
nagpapakita din siya ng kawalan ng respeto sa kanyang tatay. Sumasampalataya tayo sa Diyos Ama. Nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Kanya at pinaglilingkuran natin siya. Ngunit, ano ba ang ibig sabihin ng maglingkod sa Diyos? Ang paglingkuran ang Diyos ay hindi isang bagay na ginagawa lang sa pamamagitan ng salita. Dapat natin siyang paglingkuran ng ating buong puso sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa paraan ng ating pamumuhay sa Kanyang harapan. Sa Filipos chapter 2, verse 6, si Jesus na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang Diyos ay naging gaya ng tao at kinuha ang anyo ng alipin at siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ito hindi lamang upang iligtas tayo, kundi upang maging perpektong halimbawa para sa mga ligtas na banal. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sa unang Korinto chapter 11 verse 1, ipinapakita ni Apostol Pablo na pagkatapos niyang maligtas, ganap niyang sinunod ang Panginoon, maging hanggang sa bingit ng kamatayan. Sinasabi sa atin ng Biblia na maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Habang tayo'y natututo ng Biblia, dumarating tayo sa pag-aunawa at pagtitiwala kung ano ang ibig sabihin ng pamumuhay o sa buhay na nanatili sa Panginoon at sa mga aspetong dapat nating sundin, dapat din tayong sumunod na sinusunod ang kanyang salita na may kapakumbabaan. Sa talatang binasa natin sa unang Korinto chapter 1 verse 8, sinasabi po dito, siya rin na magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ito sa mga Kristiyano, sa mga banal na nasa iglesia ng Korinto, sa araw na ating Panginoong Hesukristo na siyang araw kung kailan darating ang ating Panginoon. Ang huling pag-asa nating mga ligtas ay ang araw kung kailan darating ang Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon, ang ating buhay pananampalataya sa mundong ito ay matatapos at pagkatapos ay papasok na tayo sa walang hanggan at maluwalhating kaarian kasama ang Diyos. Tungkol naman sa mundong ito, ang gawain na pagligtas ay magwawakas at ang puot at kahatulan ng Diyos ay darating sa buong mundo sa lahat ng mga hindi sumasampalataya. Sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, nakikita na natin itong ng ating mga mata sapagkat naghihintay ang Diyos hanggang maipangaral ang ebanghelyo sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang isang araw ay gaya ng 1,000 taon. Sa Mateo chapter 24 verse 14, sinasabi po doon at ang magandang balitang ito ng kaharian ay pahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa pagkatapos ay darating ang wakas. Ngayon, ang Biblia ay naisalin na sa mahigit 3,600 na mga wika sa buong mundo. Halos lahat ng wikang pwedeng isalin ay naisalin na. Sa pamamagitan ng mabilis na paraan ng transportasyon, sa pamamagitan ng mga dokumentong naisulat, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng komunikasyon, ang ebanghelyo na ipalaganap. Walang sino man ang makapagdadahilang, hindi ko ito nagawang sampalatayanan dahil hindi ko napakinggan ang ebanghelyo, sapagkat naipahayag na ito sa iba't ibang lugar. Ang mga salita sa Mateo chapter 24 verse 14 na ipahayag sa buong daigdig ay naisakatuparan na sa panahon natin. Sa mga Gawa chapter 1 verse 8, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang ating bansa ay nasa silangang dulo ng mundo. Ang ebanghelyo nagsimula sa Jerusalem, lumaganap sa Roma, sa Europa at pagkatapos ay sa Amerika. At pagkatapos umikot sa mundo, sa huli ay nakarating ito sa atin na naninirahan sa pinakamalayong dulo ng silangan. Sa ganitong paraan, dumating sa atin ang ebanghelyo na may kaunting katagalan. Gayunpaman, naipangaral na ngayon sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ang ebanghelyo. Ito isang kamanghamanghang pagpapala na nakarating tayo sa pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan sa mga huling panahon. Sinabi dito, siya rin na magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag tayo ay nagkatipon na sa kanyang harapan pagkatapos na matanggap ang kaligtasan, sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 16 verse 27, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Magkakaroon ng parehong papuri at gayon ding pagsaway. Sa Lucas chapter 19 verse 12 hanggang 13, sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila,
ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Sa Mateo chapter 25, ang Panginoon ay nagbigay ng mga talento na sinasabi, ipangalakal ninyo ang mga ito hanggang sa ako ay dumating. Kaya ang ilan sa mga lingkod ay pinangalakal at tumubo ng 10 mina, ang iba ay 5, samantalang ang isa ay tinago ito sa isang panyo at ibinaon sa lupa. Ang maharlikang tao ay tumutukoy kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa unang pagkakataon sa mundong ito, siya ay nagpakita sa mababang anyo. Ngunit sa kanyang pagbalik, darating siya bilang Panginoon ng kaluwalhatian. Our Lord, whom the world despised, will appear again in majesty and splendor. Having once borne and cursed and judgment of all humanity, He will return clothed in the glory and authority of God. Sinabi po ito sa isang himno. Malapit na ang araw na iyon. Hindi maling sabihing nabubuhay tayo sa panahon kung saan makakatagpo na natin ng Panginoon habang nabubuhay tayo. Subalit kapag siya na tumanggap ng isang kaharian pagkatapos ay bumalik, tatawagin niya ang kanyang mga alipin at sisiya sa atin kung paano nila ginawa ang kanilang mga tungkulin. Tayo ay naligtas at hanggang sa bumalik ang Panginoon, mayroong paraan kung paano dapat tayong mamuhay ng may pagsunod. Kapag siya'y dumating, sisiya sa atin niya kung paano tayo namuhay mula ng araw na tayo'y naligtas. Kaya hindi lamang tayo dapat nasasabik sa kanyang pagdating, kundi dapat din nating ihanda ang ating sarili na salubungin siya. Sa Lucas chapter 19 verse 16, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. Sa Lucas chapter 19 verse 17, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lungsod. Siya ginawang tagapamahala ng 10 lungsod. Ito'y maaari ding mangyari sa Millennial Kingdom. Gayunpaman, ang kahulugan ng talatang ito'y tumutukoy para ituro ang iba't ibang sukat ng gantimpala, malaki at maliit. Sinabi ng isa pang alipin, Lucas chapter 19 verse 17, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Lucas chapter 19 verse 19, ikaw ay mamamahala ng 5 lungsod. Subalit ang isang alipin na mayroong mina ay nagsabi, Lucas chapter 19 verse 20, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Verse 22, ikaw na masamang alipin. Sinaway siya ng Panginoon. At sa verse 23, kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi sa bangko at sa aking pagbalik ay makuha iyon pati ang tinubo? Sinabi ito ng alipin na para bang mabuti na ibinalot niya ang mina at itinago ng maigi. Ngunit tinawag siyang masamang alipin. Ito ay katamaran, kaya siya naging masama. Sinabi sa Jeremias chapter 48 verse 10, sumpain nawa siyang may kapabayang gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ito'y nakakatakot na talata. Sila mga ligtas ay dapat gawin ang gawain ng Diyos. Sinasabi sa 1 Corinto chapter 15 verse 58 na laging sagana sa gawa ng Panginoon, sa gawa ng Panginoon. Hindi lamang ang sumunod sa Kanya, kundi laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Ang mamuhay ayon sa salita ng Diyos at ialay ang ating sarili sa Kanya ay hindi kailanman masasayang. At ibabalik niya sa atin bilang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya sa 1 Corinto chapter 1 verse 8, siya rin na magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat tayong tumanggap ng papuri mula sa Diyos. Hindi dapat tayo makatanggap ng pagsaway sa Kanya. At bilang kabahagi ng sambahayan ng Diyos, pamilya ng Diyos, huwag dapat natin itong kalimutan. Gaano ba kahalaga ang ating fellowship? Sinabi sa Efeso chapter 4 verse 3, ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklot ng kapayapaan. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa akin na dapat kong gawin? Binasa na natin ito ng maraming ulit. Kaya marahil ay alam na ninyo yung nakalagay dito kahit hindi na natin ito basahin. Efeso chapter 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Meron tayong isang buhay, isang pag-asa, isang layunin ng buhay, at lahat ay iisa. Sa Mateo chapter 25 verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
Ang kagalakan ng Panginoon ay maluwalhati, ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa verse 26, ikaw na masama at tamad na alipin. Hindi dapat natin matanggap ang ganitong pagsaway. Kaya siya rin na magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ngayon ay siya nagbabantay sa atin hanggang sa huling araw na ating kamatayan. Kahapon nakatanggap ako ng tawag mula sa isang deacon na dating nandito sa Soul Church pero ngayon ay nasa ibang church na. Nagtrabaho siya ng maigi noong mga unang araw. Bago na iayos ang lugar ng Galilee Retreat Center, sa palagay ko binisita namin ng halos 50 lugar kasama ang deacon na iyon, sakay ang korando ng kotse na naghahanap ng tamang lugar. Ang huling lugar na nakita namin ay ang kinaroroonan ngayon ng retreat center. Naganap kami ng lugar sa pook na iyon dahil madali itong marating mula saan man sa South Korea. Ang deacon na iyon ay nanguna at nagtrabaho ng walang kapaguran sa gawaing iyon. Siya rin ang nanguna sa pagtatayo ng retreat center noong mga unang araw. Siya'y namatay kahapon. Siya'y pumanaw upang makasama ang Panginoon. Ngayong hapon, plano kong bisitahin ng pamilyang iyon at magbigay galang. Nang marinig ko ang balitang iyon ng kanyang kamatayan, naiinggit ako na makakatanggap siya ng papuri sa harap ng Panginoon. Hindi isang malungkot na bagay ang kamatayan ng isang Kristiyano. Sinasabi sa awit 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng mga banal. At sa Apokalipsis chapter 14 verse 13, sinasabi, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang mga gawang ginawa nila nang humarap sila sa Panginoon. Sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa. Lahat ng pagpapagal at pagpapakikipaglaban sa mundong ito'y matatapos na at tayo tatanggap ng papuri at kalawalatian. Ang araw na iyong darating sa ating lahat. Di po ba? Sa huling araw na iyon, katulad ng isang Olympic athlete na tumatakbo gamit ang kanyang buong lakas tungo sa finish line. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo na dapat nating itakwil ang lahat ng makamundong pagnanasa na iniisip ang pagdating ng Panginoon at tumakbo tungo sa Panginoon lang. Tungo sa gantimpala na inilagay sa harap natin. Kaya na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang walang kapintasan, kundi karapat-dapat papurihan. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay hindi lamang nagligtas sa atin, kundi pinapanatili rin niya tayong matatag hanggang sa wakas. Ang mga magulang na may mga anak na nagdanais na turuan at palakihin silang malusog, para sila'y lumaking malakas physically at matuwid morally, gusto nilang makatayo sa harap ng iba nang walang kahihiyan, na nagpapahayag na may buong pagmamalaki. Ito ang aking anak na lalaki. Ito ang aking anak na babae. Kaya dapat tayo maging mga taong karapat-dapat sa papuri at kaluwalhatian na walang kahihiyan sa araw ng pagdating ng Panginoon. Magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. Hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi siya rin ay gumagawa araw-araw upang tayo'y baguhin. At mapalakas, tinutulungan tayo sa daan. Nung bata pa ako, nung nasa elementarya pa, sinusubukan nila akong paliguan. Pero tumatanggi ako. Alam niyo po ba? Medyo naalala ko, sapilitan nila akong hinuhubaran at sinasampal ako. Pagkatapos ay hindi ako makagalaw. Sinusubukan ng mga magulang na mapalaki ang kanilang mga anak ng maayos. Subalit minsan, hindi sila nakikinig at may katigasan ng tumatanggi. Tama po ba? Hindi ko matandaan na pinalo ako ng tatay ko. Subalit minsan, maraming beses akong pinapalo ng nanay ko. Mayroon akong 5 nakakatandang kapatid na babae. Isipin niyo po ito. Meron silang 5 anak na babae at pagkatapos ay isang anak na lalaki. Maaari niyong isipin kung gaano kahalaga ang isang anak na lalaki. Tama po ba? Kaya dinadala ako ng aking mga kapatid na babae sa kanilang likuran. Kahit may nagawa akong mali, hindi nila ako pinapagalitan. Subalit, hindi gayon ang nanay ko. Siya'y istrikto. Sinasabit niya ang mataas ang pamalo. Kailangang isabit niya yun ng mataas. Kung mababa iyon, kukunin ko iyon at pagpuputol-putulin. Kaya sasabit niya iyon ng mahigpit. Kapag may ginawa akong mali, tinitignan ka lang niya at susulyapan ang pamalo. Dahil ibig sabihin nito, alam mong mapaparusahan ka. Kaya hindi niya ako agad pinapagalitan kapag may nagawa akong mali. Naaalala niya lahat. At kapag kinuha niya ang pamalo, meron siyang mahusay na memorya. Kailan mo yung ginawa? Anong ginawa mo? Hindi ka nakikinig. Hampasin niya ang binti ko,
Hindi ako makagalaw kahit kaunti. Kaya inipon niya ito isa-isa at pinagalitan ako. Bakit niya ito ginagawa? Dahil minamahal niya ako. Labis akong pinapahalagahan at minamahal ng aking ina, kaya pinapalo niya ako. Dapat nating tandaan na dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil minamahal niya tayo. Hindi niya tayo dinidisiplina para patayin dahil sa galit. Dahil minamahal niya tayo. Kaya naman, hindi lang naman niya tayo iniligtas, kundi patuloy niya tayong pinapalakas hanggang sa araw na tayo humarap sa kanyang kalawalatian. Pinapalakas niya tayo at ginagawa tayong ganap. Dapat nating isipin kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Kung susubukan kong kumilos ayon sa sarili ko nang hindi iyon nalalaman, ano ang mangyayari? May mga anak na hindi nakikinig. Tama po ba? Minsan, ang mga anak ay nakikinig ng mabuti. Subalit, sa isang pagkakataon ay nagdudulot sila ng gulo. Ano ang dapat nating isipin kung gayon? Hindi ba ganito ipinapakita ko sa harap ng Diyos? Dapat ko rin itong isaalang-alang sa sarili kong kalagayan. Ang Panginoon ay gumagawa upang palakasin tayo hanggang sa wakas. Kaya nga, sinasabi sa verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa paikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagiging tinawag ay nangangahulugang pagiging ligtas. Inihiwalay sa sanlibutang ito. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa paikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Iniligtas niya tayo upang magkaroon ng paikisama sa Panginoon, fellowship sa Panginoon na magkakasama. Matapos maligtas, ang Christian life ay pakikisama sa Panginoon. Lahat ng mga ligtas na banal ay may pakikisama sa Panginoon. Sa mundong ito, nabubuhay tayo sa isang lipunan. Tama po ba? Gaano kalaki ang pamahalaan ng mga taong may iisang lahi sa isa't isa? Minamahal nila ang isa't isa, di po ba? Kapag dumaranas tayo ng kawalang katarungan mula sa mga dayuhan, nagagalit tayo at kumakampi sa sarili nating mga kababayan upang protektahan at tulungan sila. Wala sa kanilang mga kauri, kapag pumapasok sila sa trabaho, may mga katrabaho sa kumpanyang iyon. Kapag pumasok sila sa school, nakikisalamuha sila sa mga kapwa estudyante. Tama po yun. Ang mga pamilya ay nakikisama sa pamilya. Ang samahang ito ay talagang mahalaga. Gayon din ang mga hayop. Ang isda ay nananatili kasama ng isda. Isda, alam niyo po, maraming uri ng isda. May malalaking tulad ng mga balyena at maliliit. Subalit, nagsasama-sama sila ayon sa kanilang uri. Tama po yun. Ang leon ay nananatili kasama ng mga leon. Ang mahihinang hayop kasama ng mahihinang hayop. Mababangis na hayop kasama ng mga mababangis na hayop. May pakikisama ayon sa kanilang uri. Nagtutulungan at pinoprotektahan nila ang isa't isa. Ngayon, pagkatapos maligtas, bago ang kaligtasan, may pakikisama tayo kasama ang ating pamilya. May pakikisama rin tayo sa ating mga kamag-anak. Blood is thicker than water. Tama po yun. Ang mga miyembro ng pamilya ay ipinanganak mula sa isang dugo ng mga magulang. Kaya natural lamang sa pamilya ang magtulungan. Subalit, pagkatapos ng kaligtasan, may bagay na mas malalim kaysa sa dugo. Gaya ng kasabihan, ang espiritu ay mas malalim kaysa sa dugo. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon at pinagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mas mahalaga kaysa sa pamilya na pinagkaisa sa pamamagitan ng laman. Di po ba? Kapag ligtas na, nagiging ama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ang nagiging brothers at sisters ang siyang mga taong nakakasama natin magpakailanman sa langit. Ang pagkakaisang nabuo ng laman at dugo ay nagtatapos pagkaraan ng ilang dekada. Ano po sa palagay ninyo? Kapag pumunta ka sa langit, sa tingin mo ba'y nananatili ka na lang na sa piling ng sarili mong pamilya?
Hindi po. Sigurado akong lahat ng alaala sa mundong ito ay maglalaho kapag narating na natin ang langit. Ngunit, magkakaroon ng maraming alaala sa impyerno. Kaya sa Lucas chapter 16, nakita natin ang mayamang lalaki sa impyerno na sumisigaw mula sa nagliliyab na apoy. Lucas chapter 16 verse 27 hanggang 28, Ama, isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Si Lazaro ay nasa harapan na ng Diyos upang magpatotoo sa kanila ng higit na hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Alam ng mayamang lalaking nasa impyerno kung gaano katindi ang hirap kung ang kanyang mga kapatid ay mapunta sa impyerno kasama niya. Kaya nakiusap siya kay Abraham na isugo si Lazaro upang bigyan sila ng babala at huwag mapunta sa impyerno. Sabi sa Lucas chapter 16 verse 29, subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo sila makinig sa kanila. Sa verse 31, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maihikayat kahit na may isang bumangon mula sa mga patay. Tama po ito. Hindi na kailangan na muling mabuhay ang isang patay at sabihin, Uy, pumunta ako sa langit at napakaganda. Dapat kang maligtas at pumunta din doon. Ang mga propeta sa Biblia, ang mga apostol at ang mga naunang nakaunawa sa biyaya ng Diyos ay nangaral lang mabuti. Bakit pa kailangan na muling mabuhay ang isang patay upang mangaral pa? Ang mga nasa langit na ay hindi kailangan mangaral mula sa langit. Sa kabilang banda, nakita dito ang isang lalaking napunta sa impyerno. Ang nagmamakaawa para sa kanyang mga kapatid na huwag silang mapunta sa impyerno ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig. Makayanan kaya niya makita ang kanyang mga kapatid na mapunta sa impyerno at magdusa? Ngunit, ang mga pupunta sa langit ay walang gayong uri ng alaala. Sa langit ay wala ng pisikal na ugnayan. Tanging ang pinagkaisa ng Espiritu Santo ang mapupunta sa langit. Kaya silang lahat ng naligtas ay sama-sama naglilingkod sa Panginoon at ang namumuhay ng buhay pananampalataya ay makikilala ang bawat isa sa langit. Bakit? Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at mga taga-Tesalonika na kapag sila'y humarap sa Panginoon, Unang Tesalonika chapter 2 verse 19 hanggang 20, sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating? Hindi ba kayo? Sapagkat kayo ang aming kalawalatian at kagalakan. 2 Korinto chapter 2 verse 3, sapagkat nakakatiyak ako sa inyong lahat ang ating kagalakan ay magiging kagalakan ninyong lahat. Upang maging kagalakan ng isa't isa ay ang makilala ang bawat isa. At sa Lucas chapter 16 verse 9, at sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Gamit ang mga kayamanan ng mundong ito para tulungang maligtas ang iba pang kaluluwa ay ang kahulugan ng makipagkaibigan na makipagkaibigan kayo sa mga kayamanan ng kalikuan. Upang kung ito'y maubos na, ay tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Kung ikaw ay nasa langit, makikilala mo ang lahat ng kapatiran na nagpagal para sa kaligtasan mo at masaya kang sasalubungin sila. Madalas akong pumupunta sa ating churches sa ibang bansa upang mag-evangelize. Pumupunta ako sa Amerika, sa Hawaii, sa Hong Kong, at sa mga panahong iyon, maraming kapatiran naghihintay sa akin sa airport. Minsan nagdadala sila ng bouquet, ng bulaklak at sinusuot sa leeg ko. Mahit nila ako tinatanggap. Kahanga-hanga yun, di po ba? Paumanhin, ngunit gusto ko ng ganito. Ngunit kung first time mo pumunta doon at walang naghihintay sa iyo, walang bumati sa iyo, walang tumanggap sa iyo, gaano ito kalungkot at kapanglaw. Kapag pupunta na tayo sa langit, tatanggapin tayo ng Panginoon at ang mga kapatid na tumanggap ng kaligtasan, silang magkakasamang nabuhay sa kanilang pananampalataya, silang sama-sama nagpagal para sa katwiran, ay makikilala at tatanggapin ng bawat isa. Tiyak na mangyayari iyon. Kaya nga, may fellowship kasama ang mga banal, sapagkat ang mga bagay sa mundong ito ay lumipas na. Ang mga kapatid na nating kaibigan na mga ligtas
at ang mga makakasama nating kapatid ang magiging kagalakan natin sa araw na iyon at tatanggapin natin ang bawat isa. Kahit na may mahirap o mayaman ang tao dito, gwapo man o hindi, may mga magandang posisyon man sa mundong ito o wala, hindi ito mahalaga. Dahil sila'y naligtas, tayo may pakikisama at pag-ibig sa isa't isa. Ang ilan sa ating mga kapatiran ay pumupunta sa Africa ng ilang beses sa isang taon. Napakaraming churches sa Africa, nasa 34 na bansa. Hindi natin masabi kung gaano kaitim ang balat nila. Hindi ko po ito dapat sabihin. Tama? Subalit, kahit na ganun ang mga African brothers at sisters ay magaganda kung makikita natin ang kanilang panloob na pagkatao kahit anuman ang kanilang mga itsura sa kanilang muka o anumang kulay ng kanilang mga balat, sila ay maganda. Dahil nahigitan nila ang anumang uri ng pisikal na bagay nang sila ay naligtas. Kapag yumayakap ako sa mga African pastor, pareho naming alam na ang kapatiran ay napakahalaga. Nag-fellowship sa kabila ng pisikal na kondisyon, kaya nga, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa paikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ang paikisama sa Panginoon ay ang ating Christian life, paikisama sa Panginoon. Tunay na napakahalaga ng paikisama. Ang buhay sa fellowship ay buhay pananampalataya. Kaya, nakakapagtaka talaga kapag may nagsasabing ligtas na, pero nahihirapan makisama ng maayos sa ibang mga Kristiyano. Iniisip ko kung isang taong hindi nakikisama ay tunay na naligtas. Kung ikaw ay ipinanganak sa iisang magulang, natural na maayos ang pakikitungo sa ibang mga kapatid na babae, lalaki at nakakabatang kapatid. Tama po ba? Kapag nahihirapan ka, nagtutulungan tayo at pinag-uusapan ng mga bagay-bagay. Iba kapag sa ibang tao, tayo naligtas, pinagsama sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na walang hanggang buhay at Espiritu Santo. Mas mahalaga kaysa sa kadugo. Gaano kaya ito kamangha-mangha? Subalit, hindi dapat magkaroon ng anumang sitwasyon kung saan ang brothers at sisters ay magkagalit dahil sa maliliit na usapin. Hindi na nag-uusap, nag-aaway at galit sa isa't isa. Naiintindihan niyo po ba? Tama po ba? Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Hindi dapat magkaroon ng anumang sitwasyon kung saan yung brothers at sisters ay magkakagalit dahil sa maliit na usapin. Tingnan natin sandali sa unang 1 chapter 1 verse 3 hanggang 4. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Unang 1 chapter 1 verse 3 hanggang 4. Basahin natin ng sabay-sabay. Unang 1 chapter 1 verse 3 hanggang 4. Ipinahayag namin sa inyong yaong amin nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng paikisama sa amin. At tunay na ating paikisama ay sa Ama sa kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Dito po, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ang sumulat ng unang 1 ay si Apostol Juan, isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya ang pinakabatang alagad na minamahal ni Jesus. Nang mamatay si Jesus sa krus, sinamahan niya si Maria hanggang sa paanan ng krus. Pagkamatay ni Jesus, dinala niya si Maria sa kanyang tahanan. Siya yung ministro sa iglesia ng Efeso ng mahabang panahon at kalaunan ay pinatapon siya sa isla ng Patmos kung saan niya natanggap ang Apokalipsis. Isinulat ni Apostol Juan ang Ebanghelyo ni Juan, ang una, ikalawa at ikatlong Juan at ang aklat na Apokalipsis. Sa makatuwid sa mga banal na kasulatan, sumulat siya ng 5 aklat. Ang Ebanghelyo ni Juan ay isinulat upang sumampalataya tayo na si Jesucristo, si Jesus ang Kristo at upang maligtas. Sa unang 1 ay isinulat para sa fellowship ng mga taong ligtas. Ang Apokalipsis ay isinulat upang malaman natin kung anong huling walang hanggang pag-asa ng mga banal. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng paikisama sa amin.
At tunay na ating pakikisama ay sa Ama sa Kanyang anak na si Jesucristo. May mga bagay na ating narinig at nakita. Ipinahayag namin ang sa inyong amin nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Pakikisama. Kailangan nating maunawaan na napakahalaga ng fellowship pagkatapos maligtas. Mga brothers at sisters na may isang Diyos Ama, isang brothers and sisters, isang pananampalataya at pag-asa, isang layunin ng buhay. Alam niyo po ba? Kung may fellowship po ba tayo? At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating pakikisama ay hindi sa mga taong mahusay magsalita, hinahanga ang tao sa mundo, mayaman o espesyal na tao, kundi sa ating Diyos Ama, kay Jesucristo na nagmamay-ari ng fellowship. Tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ay banal na fellowship. Gaano kahalaga ang salitang ito? Ipinahayag namin sa inyo ang yaong aming nakita at narinig. May kagalangan sa mga taong naligtas at may pakikisama sa Amang Diyos kay Jesucristo at sa mga taong ligtas. Isinulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Kung alam natin ang fellowship, magkakaroon ng lubos na kagalakan. Sabi sa awit 16 verse 3, tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. May mga bagay na maaari nating tamasahin. May mga tao na nagagalak dahil sila'y ipinanganak na sa mabuting kalagayan at sila'y namumuhay kasama ng mga magulang. May ilang tao na nagagalak dahil sila'y mayaman. May ilang tao na nagagalak dahil sila'y mas gwapo kaysa sa iba. Gayunpaman, ano ang bagay na makapagbibigay sa atin ng kagalakan ng mga banal? Kahit na maraming kulang, kung tayo nagagalak dahil sa kaligtasan at paikisama sa mga banal, na kapulungan kasama ang Panginoon, gaano po ito kasaya? Sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Mga kapatid, dapat nating malaman na ang ating kagalakan ay nasa ating fellowship. Nakakaramdam ka ba ng kabigatan sa fellowship? May mga tao na ikibahagi sa fellowship habang ang kanilang puso ay nasa ibang lugar. Hindi yan tunay na fellowship. Dapat isipin ng ating mga kapatid na sila'y mas mahalaga kaysa sa ating pisikal na mga kapatid at dapat natin igalang ang isa't isa at tulungan ang isa't isa. Dapat natin tulungan ang isa't isa sa espiritual na paglago. Hindi tayo makakapamuhay ng Christian life sa pamamagitan ng ating mga sarili. Napakaraming talata sa Biblia na church. Hindi pwede mag-isa ang church. Ang church ay eklesya sa Hebreo. Ibig sabihin, mga inihiwalay. Inihiwalay na grupo na ligtas sa sanlibutan. Ang grupong ito ay ang church. Sila'y banal na kapulungan. Ang ating tinitirhan sa church ay ang Christian life. Kung sa ating sarili, hindi tayo makapamuhay ng ating Christian life. Maraming mga talata sa Biblia nang nagpapahayag tungkol po sa church. Mga taong inihiwalay, grupo ng mga ligtas sa sanlibutan. Sila'y mga banal na kapulungan. Kaya nga, yung ating Christian life ay pakikisama. Dapat nating malaman na ang ating kagalakan ay nasa ating fellowship. Nasa ating fellowship. Mayroon pong kagalakan kasama ng mga brothers at sisters. Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2 verse 19. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay sa Efeso chapter 2 verse 19. Basahin natin ng sabay-sabay. Kaya nga, hindi na kayo mga dayun at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahay ng Diyos. Kaya nga, hindi na kayo mga dayun at banyaga.
Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga banal na nasa iglesia ng Efeso. At ito ay para sa atin. Hindi na kayo mga dayuhan. Ang mga dayuhan ay mga taong hindi paligtas na kabilang sa mga taong ligtas. May isang gusali na may signage na authorized personnel only. Kapag susubukan nating pumasok, hihinto tayo dahil po dito. Kaya nito, may mga dayuhan sa mga banal na kapulungan. Ang mga hindi naligtas ay ang mga dayuhan. Bago ang kaligtasan, sinabi ng mga Hudyo na sila lamang ang mga piniling bayan ng Diyos at ang mga hindi ay ang mga dayuhan. Ngunit, kung babasahin natin ang Efeso chapter 2 sa verse 12, na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at ang mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Gayunpaman, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, sabi sa verse 19, dahil naligtas sila. Hindi na sila mga dayuhan. Lahat tayo, hindi tayo dayuhan, kundi mga may-ari. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo mamamayan ng Diyos na maaaring makapasok sa langit. Sabi sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Tayo ang mga naligtas ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ang mga taong ipinanganak sa Korea ay matapang na mayroong Korean citizenship. Kaya kahit na may aksidente sa ibang bansa, ang gobyerno ng Korea ay may responsibilidad na protektahan at tutasin ang anumang bagay para sa kanila. Bakit po? Dahil sila ay Korean citizen. Ang bawat bansa ay may pagkamamamayan. Opo, ipinagmamalaki ng mga Amerikano ang kanilang pagkamamamayan. Subalit, meron tayong mas mabuting pagkamamamayan kaysa sa kanila. Ano po ito? Opo, napakagandang langit. Ang kamanghamanghang langit ay tunay na walang hanggang langit. In that beautiful heaven, that land, fragrant flowers bloom. The river of life flows like a stream, and tree of life bears fruit every month. Sinasabi po ito sa isang himno. Sa magagandang langit na yun, ang lupaing iyon, hawak natin ang pagkamamayan ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Di po ba? Sa makatuwid, tayo'y kapwa mamamayan. Ang pagkamamamayan na mayroon tayo sa mundong ito ay malapit ng magwakas. Subalit, ang mga mamamayan ng langit ay nabubuhay na magkakasama magpakailanman. Tama po ba? Kasama ng sambahayan ng Diyos. Ang sambahayan o wanshi ay nangangahulugang pamilya ng Diyos. Pamilya. Pagkatapos nating maligtas, pinagsasaluhan natin ang isang pananampalataya, pag-asa at layunin sa buhay. Ang pag-asa natin ay makapunta sa walang hanggang langit at maglingkod sa Diyos. Ang ating pag-asa ay pareho, kasama ng sambahayan ng Diyos. Dahil tayo naging isa sa gayong paraan, gaano kaya ito kahalaga? Pakiusap, huwag kapuutan ng isa't isa dahil sa maliliit na problema. Pakiusap, huwag kayong mag-away. Anyway, huwag kayong mag-away. Huwag na yung gawin niyan. Kapag kasama mo ang pamilya, may mga sanggol, mga batang nakaratay sa kama, at may mga makukulit na bata. Yakapin mo silang lahat at tulungan ang isa't isa. Maging sa kabilang sa mga ligtas, may mga lumalago pa. Mga mahihina at mga bata pa sa pananampalataya. Dapat ating panghawakan silang lahat sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi dapat tayo magalit sa isa't isa dahil sa isang maliliit na pagkakamali o isang maliit na maling pag-uugali. Hindi yan pag-ibig. Kaya sa Panginoon, hindi na tayo mga dayuhan at banyaga, kundi mga kapwa mamamayan na kasama ng mga banal, mga mamamayan ng langit, at mga miyembro ng sambahayan ng Diyos, ang pamilya ng Diyos. Huwag po dapat natin itong kalimutan. Gaano kahalaga ang fellowship? Kaya sinasabi sa Efeso chapter 4 verse 3, pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ano ang sinabi ng Panginoon na gawin ko? Binasa at nabasa na natin ito ng maraming beses. Kaya malamang alam mo na kahit na hindi mo ito basahin. Efeso chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Meron tayong isang buhay, isang pag-asa, isang layunin sa buhay
at ang lahat ay iisa. Kaya ginawa tayong isa ng banal na Espiritu. Hindi sinabi sa atin ng Panginoon na maging isa, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Bakit sinabi sa atin ng Panginoon na masikap nitong bantayan? Hindi na maaagaw ng dyablo ang ating kaligtasan. Gaya ng sinabi sa 1 chapter 10 verse 28, sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Sa sandaling naligtas, hindi na mapapahamak ang isang ligtas. Kung magkamali ang sinumang ligtas, magkakaroon ng disiplina, subalit walang kapahamakan. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong isipin na ayos lang na magkamali ang sinuman. At hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ligtas ay nasa kamay ng Panginoon. Sinabi sa isang himno, I won't let you go because you bought us with your blood. Nasa kamay tayo ng Panginoon na binili sa mataas na halaga sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at namatay sa halip natin. Hindi ito maaagaw ng dyablo. At sabi sa 1 chapter 10 verse 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at wala makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Sa mga kamay ni Jesus, sa mga kamay ng Ama, may doble at tripleng proteksyon sa lugar. Hindi maaaring agawin ng dyablo ang mga kaluluwa ng mga naligtas. Sa aking kamay, sa kamay ng aking Ama, sinasabi ng Biblia na walang sino man makakaagaw ng aking kaligtasan. Kaya naman, hindi maagaw ng dyablo ang iyong kaluluwa. Ang mga ligtas ay may katiyakan ng kaligtasan. May ibang tao na nagsasabi, kahit na ang mga naipanganak na muli ay mapupunta sa impyerno kapag nakagawa sila ng mali. Parang tama pero hindi ito totoo. Ngunit kung may magsasabing mabubuhay ako kung paano ko gusto dahil hindi na ako mapupunta sa impyerno, kailangan nating tignan kung sila ba'y tiyak na naipanganak na muli. Tiyak ang isang naipanganak na muli ay hindi mapapahamak. Gayunman, bagamat walang makakaagaw ng iyong kaluluwa, magagawa naman ng dyablo na gawin kang walang silbi. Magagawa ng dyablo na maging walang silbi ka sa harapan ng Diyos. Maring makagawa ka ng mga dakilang bagay dito sa mundo at purihin ng iba. Ngunit, maaari kang maging walang silbi sa mga mata ng Diyos. Naunawaan niyo po ba ito? Paano ka magiging walang silbi? Sa pamamagitan ng pag-alis sa fellowship. Alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang fellowship? Sa ating buhay pananampalataya, ang fellowship ay lubhang mahalaga. Hindi ito isang bagay na pwede mong piliing gawin o hindi gawin. Ito po'y tunay na napakahalaga. Kung iiwan mo ang fellowship, hindi ito buhay sa pananampalataya. Kahit gaano pa kaganda ang pamumuhay mo o kahit gaano pa kaganda o kadakila ang mga ginagawa mo, kung wala naman itong kinalaman sa Diyos, wala itong kabuluhan. Naunawaan niyo po ba? Ang buhay sa pananampalataya ay ang buhay sa loob ng fellowship. Kaya, kung aalis kayo sa fellowship, hindi mo matatanggap proteksyon at pamamahala ng Diyos. Hindi lalago ang iyong pananampalataya, wala kang anumang magagawa para sa Panginoon. Sa Juan chapter 15 verse 5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa sa labas ng fellowship. Ang buong buhay natin sa pananampalataya ay sa loob ng fellowship. Sa fellowship ay ang ating pananampalataya lumalago, naglilingkod tayo sa Diyos, nagmamahalan sa isa't isa, ang mga kapatiran. Ang ebanghelyo ay naipapangaral, ang gawain ng kaligtasan ay natutupad, at lahat ng mga bagay na nagagawa natin na ito ay sa loob ng fellowship. Kung malayo ka sa fellowship, sa termino ng sanlibutan, ito ay walang kabuluhan. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung may ibang tao na maraming ginagawang mabuti dito sa mundo, nagsisikap sa negosyo at iniisip nila na mabuti ang ginagawa nila kapag maayos lahat ng sitwasyon, ngunit kung walang Diyos, wala silang kabuluhan.
Ano ang kinalaman nito sa Diyos? Napakaraming ganitong tao sa mundo. Nakakahanga ba ito at mabuti? Sa katunayan, ang paggawa ng mga bagay sa labas ng fellowship ay maituturing na pagsalungat sa Diyos. Kaya naman, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan ng biyaya ng Diyos at makatanggap ng kaligtasan. At pinagkakaisa ang mga ligtas na mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Binubuo ang church, ang katawan ni Kristo. Dito nakakatanggap tayo ng masaganang biyaya at buhay. At ang ating pananampalataya ay lumalago. Sa loob nito, ang pananampalataya ay hindi lalagong mag-isa. Ang bata ba ay lalaking normal kung siya ay umalis sa kanyang mga magulang at pamilya? Hindi niya po ito magagawa. Pwede siyang mapunta sa bahay ampunan, maging isang ulila o palaboy. Kapag iniwan niya ang fellowship, siya magiging espiritual na ulila o espiritual na palaboy. Magiging paluktot siya. Kaya naman, bilang kasama sa fellowship na ito, ang ating pananampalataya ay lalago. Nakakatanggap tayo ng masaganang biyaya at buhay at tayo ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Tinutulungan tayong mabuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Bakit inuutusan tayo ng Diyos na masikap nating bantayan ito? Para kay Adan sa halamanan ng Eden sa Genesis chapter 2 verse 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Bakit kailangan bantayan? Bantayan mo ang iyong buhay. Bantayan mo ang iyong bahay dahil dumarating ang magnanakaw. Bantayan mo ang iyong bansa dahil may mga mananakop. Bakit sinabi ng Panginoon na bantayan ang halamanan ng Eden? Naghihintay ang dyablo na sirain si Adan sa halamanan ng Eden. Sinusubukang mangialam at gawin ang mundong ito na maingay at magulo. Hindi ito alam ni Adan at nabigo siyang magbantay laban dito. Hindi po ba gayon? Sa pagsuway sa salita ng Diyos, nawala sa kanya ang halamanan ng Eden at napalaya siya doon. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang trahedya sa kasaysayan. Bakit sinasabi sa atin na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu? Dahil sinisikap itong guluhin ng dyablo. Naunawaan niyo po ba? Kaya dapat tayo magsikap na mapanatili ang pagkakaisa na nilikha ng Espiritu. Dapat nating protektahan itong church. Alam niyo po ito? Tama po ba? Ang Espiritu Santo ay kumikilos upang magdala ng kapayapaan sa pamamagitan ng buhay, sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ngayon, tignan po natin sa Filipos chapter 2. Basahin po natin sa Filipos chapter 2 verse 1 hanggang 4. Ngayon, tignan po natin. Filipos chapter 2 verse 1 hanggang 4. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Filipos chapter 2 verse 1 hanggang 4. Basahin natin ng sabay-sabay. Kaya nga, kung mayroong anumang kasagilahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang paikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaliksahan o pagmamataas, kundi sa kababahan. Ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Itong iglesia sa Filipos ay tunay na huwarang church. Sa mga gawa, chapter 16, nakita natin nang si Pablo ay nagtungo sa Filipos upang mangaral, hinuli siya. Hinubad ang kanyang damit, hinampas ng hindi mabilang na ulit at itinapon siya sa bilangguan. Halos mamatay na siya. Nang si Pablo at Silas ay nasa bilangguan, sila ay ginapos. Ngunit nagsugo ang Diyos ng anghel upang buksan ang pinto ng bilangguan at nakalag ang kanilang mga tanikala. Nang gabing iyon, ang bantay sa kulungan at ang kanyang sambahayan ay naligtas. Pagkatapos niyon, ang church sa Filipos ay nagsimula sa bahay ni Lydia, isang babaeng mangangalakal ng telang kulay ube.
At sa buong buhay ni Pablo, ang church sa Filipos ang patuloy na sumuporta sa kanyang ministeryo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nang naisulat ang aklat ng Filipos, si Pablo ay nakakulong sa Roma, sa ilalim ng house arrest. Kahit doon, ang mananampalataya sa Filipos ay patuloy na tinutulungan si Pablo. Isang lalaking nagangalang Epaprodito ang naglalakbay bilang mensahero, nagbibigay ng material na suporta at nagdadala ng mabuting balita tungkol kay Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagagiliw at habag, may isa lamang pag-iisip. Ito ay panawagan na makiisa sa puso. Ang mga mananampalataya sa Filipos ay mayroong kaaliwan, may pakikisama sila sa Espiritu at mayroon silang pagkagiliw at habag. Verse 2, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, may isa lamang pag-iisip. Dito, ang gayunding pag-iisip ay tumutukoy sa malinaw na kahulugang kung para saan tayo nabubuhay. Gayunding pag-iisip na may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ng anuman sa pagpapalisahan o pagmamataas. Bakit sinabi ito ni Pablo? Dahil sa Filipos ay mayroong dalawang babae na napakasigasig, ngunit sila ay may hidwaan sa isa't isa. Sila maaari ay sobrang sigasig. Sa Filipos chapter 4 binanggit ito. Huwag ninyong gawin ng anuman sa pagpapalisahan o pagmamataas. Kakaiba po talaga ito sa loob ng church. Kung iniibig nating lahat ang Panginoon, naglilingkod sa Panginoon at ibinabahagi ang Ebanghelyo ng sama-sama, hindi magkakaroon ng anumang problema. Tama po ba? Pero kakaiba. Mayroon pong mga pagtatalo. At napansin ko na gayong pangyayari ay mas madalas na nangyayari sa pagitan ng mga sisters kaysa sa mga brothers. Napapansin ko po ito. At ang ganitong uri ng alitan ay maaaring kumalat maging sa pagitan ng mga brother. Sa ilang churches, nauuwi sa pagkakabahagi sa dalawang grupo, yung mga may pabor sa pastor at yung mga hindi. Siyempre, ang may pananagutan ay yung pastor. Gayunpaman, ang church ay hindi dapat mahati. Gaya ng sinasabi sa Biblia sa 1 Corinto chapter 1 verse 13, si Kristo ba ay nahati? Ang may problema, ang mga nahihirapan, ang mga mahina, kailangan natin silang alalayan at suportahan. Anong magagawa natin kung magpupunahan, mamumuhi, at magkakabahabahagi? Paano tayo magkakaroon ng fellowship sa gayong paraan? Paano mangyayari ang evangelism? At paano lalago ang may mga mahihinang pananampalataya kung ganito makikita nilang nangyayari? Ito ay parang bahay na lagi nag-aaway ang nanay at tatay. Ano kaya ang matutunan ng mga anak mula sa gayon? Wag po dapat tayo mag-away-away. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapalisahan o pagmamataas. Pagpapaligsahan o pagmamataas. May mga gayon po. Alam niyo po ba? Sila mga sumusubok kumuha ng atensyon para sa kanilang sarili sa church. Ano ang saysay ng pagpapapansin? Kundi sa kababaan. Si Jesus ang pinakahalimbawa ng kababaan. Di po ba? Sa Isaías chapter 53 verse 7, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga gupit ay sa kanya ay pipi. May nagsasabi na ang mga hayop gaya ng baka o baboy ay alam nilang sila'y patungo na sa katayan. Kaya po nanlalaban sila. Ibinabaon ang kanilang mga paa at lumalaban talaga para hindi sila madala. Pero ang mga tupa, kahit parang alam na nila ito, nagtutungo pa rin sila. Pakailang ulit na akong nakakita ng tupa na kinakatay. Tinatalian nila ng maluwag ang unang paa, naglalagay ng palanggana sa ilalim ng kanyang ulo na nakatapat ang leeg nito at pagkatapos gilitan ng kutsilyo, mabilis na dumadanak ang dugo. Ang mga tupa ay may mahinang taghoy at hindi gumagalaw na may mga luha sa mga mata nila. Kordero na dinadala sa katayan. At kapag ginugupitan ang tupa gamit ang makinang panggupit sa balahibo nito, kung madulas, kahit kaunti na manggugupit ang tupa ay masusugatan at tutulo ang dugo. Pero hindi nalalaban. Nananatili lamang sila ng ganito, hindi gumagalaw. Halos mukha na itong patay. At kapag natanggal na ang balahibo ng tupa, naiiwang hubad. Ang sandaling ito
nila ay pakakawalan nila. Bigla itong tumatakbo papalayo. May ibang hayop po ba na gaya nito? Wala. Walang ibang hayop na ganyan ang ugali. Tila nilikha ng Diyos ang tupa ng ganito upang isalarawan kung sino ba si Jesus. Ito ay kaamuhan at kapakumbabaan. Sabi sa Mateo chapter 11 verse 29, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Ang kababaan ay nangangahulugang tahimik na tinutupad ng kalooban ng Diyos. Ang kapakumbabaan ay nangangahulugang lubos na pagkababa ng sarili. Kapag ito'y humaharap sa pagdurusa o nahihirapan, tinitignan ito ng mapagpakumbabang tao bilang isang kalagayang binigay ng Panginoon sa kanila. Kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Hindi mas mababa kaysa sa inyong sarili, kundi mas mabuti. Ibinaba ang sarili at itinataas ang iba. Kapag ang may isang sumusubok sa itaas ang kanyang sarili sa loob ng church, magsisimulang kumilos dito ang dyablo. Pinalaya si Satanas dahil sa pagmamataas. Kung magbibigay ng isang katungkulan ang church kanino man, hindi po ito ranggo o isang sagisag ng otoridad. Gayunpaman, may ibang nagagalit kapag hindi nabigyan ng katungkulan. Lalo na kapag nagkaroon ng katungkulan ang gaya nila, at iyon ay magiging problema, nangunguna sa iba na humahantong sa pag-alis sa church. Anong klaseng pananampalataya po ito? Kahit anong katungkulan ang ibigay ng church ay nilaan iyon para sa masigasig na paglilingkod, paggawa ng maigi at pagsasakripisyo. Hindi ito tanda ng katungkulan. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas sa lahat ng ating gagawin. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapalisahan o pagmamataas. May ilang maayos na ginagawa ang kanilang tungkulin, subalit kayo na may nagpapakitang gilas. Ang ganitong kilos ay mula sa pagpapalisahan o pagmamataas. At hindi ito dapat gawin, kundi sa kababaan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. Dapat ang titingnan ang ating sariling gawain at ang talatang tignan ang kapakanan ng iba. Ito ay nangangahulugang alagaan ng mga mahihina at ang mga matuwid. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakaisa ng anak ng Diyos. Hanggang maging taong ganap, may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Nangangahulugang itong iglesia na siyang katawan ni Kristo ay unting-unting nagiging ganap hanggang maging taong may sapat na gulang. Kapag lumalago ang church, na isa sa katuparan nito ang mga dakilang bagay para sa Diyos at para sa Ebanghelyo. Mga 43 taon na nakakalipas, sa church na kinabibilangan natin noon, nagkamali ang church na iyon, kaya umalis tayo doon. Umiwalay tayo sa mga taong iyon at nagsimula ng bagong church. Kaya sa unang bahagi ng 1983, uli tayo nagsimula ng church sa Bangnay Dong. At hindi lamang sa Seoul, kundi gayon din sa iba pang mga rehiyon. May bago tayong churches na nasimulan. Pero tuwing nagkakatipon tayo para sa General Assembly, parang sasabog ang puso ko dahil sa sila nagsisigawan. Nag-aaway sila gaya ng mga bata. Hindi nag-aaway ang mga taong lumalago sa pananampalataya. Ano man ang mangyari, sila'y nananalangin ng tahimik. Kaya noong panong iyon, natatakot akong magsagawa ng mga pagtitipon. Nagpapanggap silang mga parang nakakataas at sumisigaw. Paano na ngayon? Kahit ang officers lamang ng Seoul Central Church ay magkatipon halos 500. May leaders meeting tayo minsan sa isang buwan at sila'y tahimik. Walang mga problema. Kung may mga bagay na iminumungkahi, ipinapasa ito ng may kaayusan. Ngayon, hindi lamang sa Seoul, kundi sa lahat ng churches sa buong bansa, ito'y pareho. Lumalago ng ganito ang church. Kapag lumalago ang church, walang anumang pag-aaway. Kapag nagmumungkahi tayo ng bagay para sa Panginoon, ang sagot ay oo. Ganito na lang kasimple nilang ginagawa. Tayo nagsasagawa ng mission sa 82 na mga bansa sa mundo. Sila'y halos mga mahihirap na bansa.
Dahil may hirap sila, nagpapadala tayo ng mga misyonaryo at sinusuportahan din natin sila sa mga material na bagay. Kung tayo mag-aalala tungkol sa pondo ng misyon, hindi tayo makakapagpadala ng mga misyonaryo. Tinuturing nating mahalaga ang evangelism sa ating sariling bansa. Pero naglalaan tayo ng higit na layunin para sa pandaigdigang misyon. Walang mga problema. Kapag sinasabi natin, gawin natin ito, sinasabi nila, oo. Noon, may mga tao nagsasabi, tayo ay abala na sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Korea. Bakit pa natin gagawin ang world missions? Yung iba naman nagsinasabi, kailangan ba talaga natin gumasos ng napakalalaking halaga ng pera para maitayo ang retreat center? May mga taong ganito. Pero umalis silang lahat na hindi komportable. Ngayong taon ay nagsagawa tayo ng 7 retreat doon. Fall retreat, summer retreat at iba pa. Mahigit na 10,000 katao kada retreat. Minsan may 11,000 katao. Sa susunod na taon ay magsasagawa tayo ng 8 retreat dahil lubhang napakaraming tao ang nagkakatipon. At patuloy natin ginagamit ang retreat center para sa fall retreats, winter retreats, church school retreats, evangelist retreat, at iba pang mga retreat. Kaya ang ating retreat center ay talagang napakahalaga. Sa ngayon, napakalaki ang itinayo. Alam niyo po ito, tama? Dahil hindi sapat ang tulugan. Nagtatayo tayo ng 3 lodging building. Kaya nagtanong ako ng maraming beses, magkano ang gagastusin sa pagtatayo ng lodging building na ito? Ang sabi nila, ito ay nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Ginagawa nila ito ngayon. Ngayon, walang sino man nagtatanong kung bakit tayo gumagastos ng malaking pera para sa mga bagay na ito. Bakit? Dahil alam nila kung gaano kahalaga ang retreat center. Sa panahon ng retreat, napakalaking bilang ng mga tao ang nakakatanggap ng kaligtasan. Anyway, kapag lumalago ang ating pananampalataya, kapag nanguna ang mangangaral ng salita at nanguna silang mga lumago sa pananampalataya sa church, kapag may mga bagay na iminumangkahi, ang simpleng sagot ay, oo, walang hindi. Ito ang tahimik. Nangangaral ba tayo ng sermon na binibigyan diin ang pagbibigay ng mga offering? Narinig niyo po ba iyon? Hindi po. Tanging simula sa taong ito, gumawa tayo ng mga bagong pangako ng ikapo, World Mission Offerings, at iba pang gastusin. Pagkatapos natin gawin ito ng ilang beses, sa loob ng buong taon ay halos hindi natin pinapangaral ang tungkol sa offering. Hindi dahil sa ito'y masama, kundi dahil hindi na kinakailangan. Kusa sila nagbibigay. Kahit hindi na bigyan din ito, ginagawa nila ito ng maayos. Alam nila kung ano ang gagawin. Kapag lumalago ang pananampalataya, ang pagbibigay ng offering ay bagay na hindi ginagawa dahil may nagsabi sa iyo. Alam ng isang tao ang dapat niyang gawin. Sabi sa Marcos chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Siya naglilingkod sa Panginoon ng masigasig. Iyon ang patunay na ang pananampalataya ng ating church ay lumalago na ng ganong kalaki. Tayo ay nagsasagawa ng pandaigdigang misyon sa 82 na mga bansa na may 1,190 na mga churches. Iniisip ko, lagi kong nakakalimutan yung bilang. Pero gaano man tignan, walang sino mang evangelist organization ang nagsasagawa ng pandaigdigang misyon ng sing-aktibo sa ating ginagawa. Iniisip na ipinagkatiwala ng Diyos ang pandaigdigang misyon sa atin sa katapusan ng panahon. Mas bumibigat ang ating responsibilidad, kaya nga ginagawa natin itong buong lakas at sa abot ng ating mga kaya. Ang mga mahihirap at dukhang churches ay nangangailangan ng mga gusali para sa church, mga retreat center, pondo para sa evangelism at para sa edukasyon ng mga anak ng mga ministro, misyonaryo. At marami pang ibang mga bagay. Halos lahat ng mga iyon ay kailangan suportahan ng Korea. Walang sino man ang gumagawa ng issue sa mga iyon dahil ito isang natural na bagay. Kaya sa tuwing sinisikap natin mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklot ng kapayapaan, sa loob nito, ang ating pananampalataya ay lumalago araw-araw. Ang Diyos ay tumatanggap ng kaluwalhatian.
Tayo nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at kumikilos sa gitna natin at ang kapangyarihan ng Diyos upang marami mga kaluluwa ang maligtas. Hindi ba't ito ang nangyayari sa kalagitnaan natin ngayon? Kahit nandito sa Soul Church, sa oras na natapos na ang church building at nagkaroon ng dedication service, ginagawa nating financial independent kada taon ang isang church. Sa loob ng 20 taon, tayo nakalikha na ng 20 independent churches at marami pa mga nagiging independent. Gaano karami ang naroon sa Seoul at lalawigan ng Gyeonggi? Gayun din ang malalayo, lahat ng nagiging independent. At ngayon ang Yongdong-o Church ay naging independent na rin. Ang mga district leaders ay nagsasabi na kailangan natin mag-evangelize ng mas marami. Kailangan natin magkaroon ng panibagong independent church na tila kailangan natin. Dahil ano ang pwede natin gawin kung ang church ay puno na tuwing linggo? Kapag tayo ay makakarating sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap ng kapuspusan ni Kristo. Ang Diyos ay nasa gitna niyon. Lumalago ang ating pananampalataya. At dahil lumalago ang ating pananampalataya, gumagawa ang Diyos sa pamamagitan natin. Kaya tayo nabubuhay ng may ganong katiyakan. Tignan po natin at basahin sa 1 chapter 17, verse 21 hanggang 23. 1 chapter 17, verse 21 hanggang 23. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. 1 chapter 17, verse 21 hanggang 23. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhating ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ito ang bahagi ng pag-aalay ni Jesus ng mahabang panalangin ng gabi bago siya mamatay sa krus. Siya'y nanalangin sa hardin ng Getsemani at sinabi niya sa panalangin ito, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga alagad kundi sa lahat ng naligtas. Sila'y nanalangin para sa lahat ng mananampalatayang ligtas upang silang lahat ay maging isa. Makita natin kung paanong paulit-ulit niyang sinasabi ang pagiging isa at manatili. Gaano kahalaga ang maging isa sa Panginoon at ang manatili sa Kanya upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Kapag ang mga mananampalatayang ligtas ay naging isa sa Panginoon, makikita ito ng sanlibutan at sa pamamagitan ng pagkakaisang iyon ay pinatotohanan ang Ebanghelyo. At ang mga tao sa mundo ay maaring sumampalataya na tunay na isinugo ng Diyos si Jesus. At ang kaluwalhating ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Itong pagkakaisa sa gitna ng mga mananampalataya ang masiding ipinapanalangin ng Panginoon bago siya ipako sa krus. Sinabi ni Jesus, ang kaluwalhating ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Ang kaluwalhating iyon ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibinigay niya ang kaluwalhating iyon sa mga mananampalatayang ligtas. Ang parehong kaluwalhatian na ibinigay kay Kristo ay ibinigay rin sa atin. Sa Roma chapter 8 verse 17 hanggang 18 ay sinasabi, at kung ang mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang isang tagapagmana ay nangangahulog ang tatanggap ng mana. Tanggap tayo ng walang hanggang mana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay nang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Hindi lamang natin mamanahin ng walang hanggang kaharian, kundi tayo maikibahagi sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang mga anghel ay hindi tatanggap ng gayong kaluwalhatian. Nalalaman niyo po ba ito? Ang mga anghel ay hindi maaaring maging anak ng Diyos. Hindi sila maaaring maging babaeng ikakasal kay Kristo. Bakit po?
Dahil ang kaluwalhatiang ito upang luwalhating kasama ni Kristo ay isang bagay na ibinigay lamang sa mga tinubos. Roma chapter 8 verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kapag tayo nagkaisa at ay pinangaral ang ebanghelyo ng Panginoon, sinabi ni Jesus, at ang kaluwalhating ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Binigyan tayo ng isang buhay, isang pag-asa at isang kaluwalhatian ng Diyos upang tayo maging iisa. Sa makatuwid upang sila'y maging isa, ibig sabihin sa pamamagitan ng paikibahagi sa buhay at kaluwalhatiang ito, ang mga mananampalataya ay magkakaisa gaya ng isang katawan. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa. Ang maging ganap ay tumutukoy sa pagtatayo at pagiging ganap ng church. At pagkatapos, kanyang ipinaliwanag ang layunin upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila iyong minahal kung paanong ako iyong minahal. Kapag ang mga mananampalataya nagkakaisa, malalaman ng sanlibutan na isinugo ng Ama ang Anak at iniibig ng Ama ang mga mananampalataya gaya ng kanyang pagmamahal kay Jesus. Sa madaling salita, kapag tayo nagkaisa, ay ebanghelyo ay ipapahayag sa sanlibutan. Kapag tayo nagkaisa sa pamamagitan ng pag-ibig, biyaya, salita at banal na Espiritu Santo, ang Panginoon na sa kaligitnaan natin ay gagawa. Makita ito ng sanlibutan at sasampalataya sa biyaya ng Diyos. Napakahalaga ng salitang nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ito ay pagiging isa sa ating fellowship. Alam niyo po ba ang programa sa TV na pinakagusto ko? Ito po yung Animal Kingdom. Mula sa maliliit na insekto hanggang sa mga malalaking hayop, silang lahat ay nilikha ng Diyos. At kung papanoorin natin sila, makikita natin ang kausayan ng Diyos. Sila'y nabubuhay na mayroong nakakamanghang karunungan. Noon pumunta ako sa Tanzania para sa isang mission work. Nagtungo ako sa Serengeti. May malayong lugar ang pinuntahan doon at may mga hayop ay pare-parehong gaya ng napapanood ko sa TV. Mga leon, tigre, elepante at lahat ng uri ng nilalang. Ngunit ang aking gustong sabihin na ito, kahit sa Animal Kingdom, may kita mo ang malalaking kawan ng mga hayop. Isang malaking kawan ng gnu or wildebeest ay nagtitipon at may napakaraming maninila sa paligid nila. Mga leon, hyenas, leopardo ang naghihintay. Bakit po? Dahil kung mapahiwalay ang isa o kung maiwan sa hulihan ang isang mahina, doon sasalakay ang mga maninila. Pero kung sila'y mananatili sa loob ng kawan, ang mga maninila ay hindi makakasalakay. Sila'y desperado nakikipaglaban. Maging ang leon, kapag nagkamali ay pwedeng mamatay. Kung ito'y matutusok ng sunga, ito'y mamamatay. Kaya kapag sila'y nanatili sa loob ng kawan, ang mga bata at mahihina ay ligtas na nanatili sa gitna. At ang malalakas ay nakapalibot sa kanila. Sa ganitong pagkakaayos, ang mga maninila ay hindi nakakasalakay. Nakita niyo po ba ito? Tama po? Kaya sa abot ng kanilang makakaya, sinisikap nilang paghiwalay-hiwalayin ang kawan. Kapag may napahiwalay sa kawan, sinasalakay nila ang mahihina at nilalapa ito. Ang mahina, ang pilay, ang bata. Kung ang sino man ay manatili sa fellowship sa loob ng kawan, siya'y ligtas. Kahit na ang bagong silang naguya ay protektado habang ito'y nananatili sa gitna. Na makita ko ito, naisip ko, tunay na kahit ng maihinang mananampalataya ay protektado habang sila nanatili sa loob ng fellowship ng mga naligtas. Ang Panginoon ay nag-iingat sa kanila. Si Satanas ay nagmamasid sa taong aalis sa fellowship. Sinusubukan niyang paghiwalay-hiwalayin sila. At kapag sila ay nagkahiwalay-hiwalay na, agad niyang sinasalakay ang mahihina. Sa makatuwid, kailangan nating maingatan sa loob ng fellowship. Kailangan nating mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Kung nabibigo tayong mapanatili ito at magkakabahabagi, ang Diyos ay hindi kikilos sa kalagitnaan natin. Hindi natin matatanggap ang proteksyon. Ating pananampalataya ay maaaring bumagsak dahil sa pagsalakay ni Satanas at ang gawain ng Diyos ay mahahadlangan. Kaya, ang pagpapanatili ng pagkakaisa ng Espiritu ay napakahalaga. Habang tayo ay patuloy na nagsasalita, hindi ko kayang maibahagi lahat ng inihanda para sa araw na ito. Subalit, magsasalita ako ulit sa susunod. Kailangan nating malino na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon at kailangan nating patuloy na pag-aralan kung ano ang manatili sa loob ng fellowship na ito. Kaya nasusulat sa Efeso chapter 4 verse 3
na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa butlod ng kapayapaan. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos, sa katapusan ng panahon na iyong itinakda, nagpapasalamat kami sa iyo dahil una ninyong kaming iniligtas at ibinukod kami bilang banal at ikaw ay kumilos sa kalagitnaan namin upang ingatan at protektahan ang aming pananampalataya. Ipinahintulot mo rin ang paglago ng aming pananampalataya araw-araw. Nagpapasalamat rin kami sa pagkilos mo sa gitna namin upang maraming kaluluwa ang makatanggap ng kaligtasan. Nawa kaming mga ligtas na brothers at sisters ay magawa maging isa sa salita, sa pag-ibig at sa kapangyarihan ng Panginoon upang ang katawan ni Kristo ay maging ganap at sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang gawain ng Diyos ay mas lalong lumawak upang maraming kaluluwa ang maligtas. Pakiusap gabayin mo po kami upang maprotektahan at maalagaan ang mahihina at ang mga nasa kahirapan sa gitna namin upang walang sino man ang mabuwal. Ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. At inadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.